Morning, andyan na po ang ating butihing pastor. Good morning po, Pastor Jules. Good morning. And we are waiting. Magandang umaga po sa lahat. Ayan. Okay, good morning din po. Purihin po Panginoon sa kanyang kadakilaan. Magandang umaga rin, Pastor Manuel, at Good sa morning, inyong pong good family. evening po. At napakalaking pribilehiyo na naman pong muli ang makadaupang palad po kayong lahat. Amen. Ayan. So, we are... So sa umaga pong ito, ay tuloy na po ba tayo, Pastor Manuel, sa message? Opo, Pastor. At as we welcome our dear Pastor Jules Magbanwa to preach the Word of God, so tayo pong lahat ay magsitayo sa bibigay galang sa lingkod ng Diyos at sa kanyang salita. Amen. Pastor Jules. Amen. Maraming salamat po, Pastor Manuel, at sa ating pong pagbukas ng ating Bible. Buksan natin ito sa aklat po ng New Testament habang tayo po'y nakatayo sa pagbibigay galang po sa Word of God. Book of Galatians po. Aklat po ng Galatians chapter 6. At maraming salamat po sa mga naituro po sa ating lahat, sa inyo pong lahat, sa inyo pong Sunday Bible School. Aklat po ng Galatians chapter 6. Galatians po chapter 6. Book of Galatians chapter 6 po. At pasensya na po, medyo na-delay po yung lingkod. Sapagkat meron po tayong guest missionary kanina. Amen. So, salamat po na nakarating po yung ating bisitang missionary from Hong Kong. Amen. Sila po ay isang mag-anak na dumalo po sa ating mga churches dito po sa Nueva Ecija. Isa po sa Hain at saka sa Cabiao. At sa umaga nga po ay dito po sa ating sending church sa LBBC Cabanatuan City. Amen. So, Book of Galatians po, chapter 6, 9 and 10. Kung nakita na po natin, Amen. ay babasahin po natin ito. Ako po sa chapter 6 verse 9, kayo po sa chapter 6 verse 10. Amen. Sabi po ng Word of God, Galatians chapter 6 verse 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Kayo pong lahat sa chapter 6 verse 10. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, Especially unto them who are of the household of the faith. Amen. Pagpalain po ni Lord ang kanyang mga salita. Ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay pinamagatang pong never give up in the service of the Lord. Amen. Never give up in the service or in the ministry of the Lord. Manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan lahat, maraming salamat po sa napakagandang pribilehiyo na kaming lahat ay nasa sa inyong harapan upang sambahin po kayo sa Espiritu at katotohanan. Dakilang Diyos, tulungan mo po kami na maunawaan ang inyong mga salita. Hindi po sapat ang aming kakayanan, hindi po sapat ang aming talino, hindi po sapat ang aming karanasan. Tanging sa inyo lamang pong biyaya, manggagaling ang lahat ng kaalaman, karunungan, kalakasan. Kaya salamat Lord sa mga paglilingkod po ng inyong mga anak na sama-sama po kami muli with Pastor Manuel and his family and all the brethren na sasambahin po kayo sa Espiritu at katotohanan. Sa inyo na po namin hinihingi ng tawad ang lahat ng aming mga pagkukulang at maraming salamat po sa tagumpay sapagkat ito po ay aming samot hiling. In Jesus Christ's name we pray.
Amen. Ayan, maraming salamat po. Makakaupo na po tayong lahat. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. At nakakatuwa po ang ating Panginoon sapagkat nagkaroon po tayong muli ng pribilehiyo na magkasama-sama. So alam niyo po mga minamahal, ang ating pong binasang mga talata ay isinulat po ni Apostol Pablo sa mga churches dito po sa Galatia. Ito pong lugar na to ay masasabi po natin halo-halo po ang mga tao, no? Meron pong mga Jew, merong mga Gentile sa panahon po nila Apostol Pablo at ng mga alagad. At marami rin po mga naliligtas na mga Jew, Gentile converts, and even the Judaizers who work to convince the Galatian churches that the Gentile believers must be circumcised before they could fellowship with the Jewish believers. So nagkaroon po ng mga konting confusion, nagkaroon po ng konting kaguluhan upang ganapin ang lumang tipan na pagtutuli. Pero nandun po sila Apostle Paul para i-clarify po na ang mga panahon na yan ay wala na po sila, maging sa panahon natin ngayon, ay wala na po sa panahon ng kautusan, kundi na sa panahon na po ng biyaya. Kaya nga ang kaligtasan ay pananampalataya lamang po kay Jesucristo. Sa biyaya ng Diyos, ang sino mang manampalataya sa Kanya ay maliligtas. Kasi sa panahon po nila ay kumakalat na kapag hindi daw po circumcised ang mga Gentile believers ay walang kapunuan ang kanilang kaligtasan. At napakarami din pong mga mananampalataya dito sa Galatians ang na-confuse din po sa maraming mga katuruang nagkalat. At pag binasa po natin ng chapter 1, mababasa po natin ang mga iba-ibang gospel. Meron pong other gospel, meron pong perverted gospel, merong another gospel. So nakakalungkot po ang mga senaryo dito po sa church, mga churches po dito sa Galatia. At ito po hindi hindi po iwan ang panahon natin ngayon na napakarami pong mga nagtuturo ng mga maling mga katuruan. Kaya nga po sa second missionary Apostle Paul, Paul again traveled through Galatia to revisit and encourage the churches on that region. Sapagkat marami nga po umaalis sa gawain ng Panginoon. Kaya pag-aaralan po natin ang mensaheng never give up in the ministry of the Lord. Ayan, magta-time up muna po ako ng mga 3 seconds. Napakatagal niyo po lingkod ay kagagaling ko lang po sa medical check-up at yung pong aking uric acid ay tapos na po yung medication. Ang akin na lang pong 2 buwan pang medication ay yung triglyceride. Pero sa kasamaan pong palad ay ang inyo pong lingkod ay inubo ng 2 linggo at hanggang ngayon ay may konti pa pong mga tinatawag po na backfire. Humahabol po yung ubo ko sa Chinese New Year. Excuse me po, para ako si Mike Enriquez. Okay. Ayan, So, at mababasa rin po natin sa banal na kasulatan na napakarami pong mga Kristiyano, mananampalataya, ang nawala, nagbalak na umalis sa gawain ng Panginoon. So, nandiyan po ang andyan po sino-sino po yan? Andyan po si Moses na pinanghinaan ng loob na ayaw niya nang sundin ang kalooban ni Lord para harapin si Parao. Andyan po si Elijah. Si Moses sa Exodus chapter 3, si Elijah sa 1 Kings chapter 19, na pagkatapos po niyang matalo ang mga Diyos-Diyosan at pari ni Baal. Sa 1 Kings 19, tinabaga siya ng hina at nagbalak na umalis sa kalooban ni Lord at ma-down, ma-discourage at mag-give up
sa gawain ng Panginoon. Andyan po si Jonah na tumakas po. Dapat papunta po siya ng Nineveh. Ito daw pong Nineveh ay, kung di ko nagkakamali, ay Iraq. Pero pumunta po siya sa Tarshish. No? So yung Tarshish po ay Italy. Hindi lang po natin malaman kung bilan o kung saan man. So umiba po ng lugar, pero siya po ay dinisiplina ni Lord. Siya po inatagpuan sa tiyan, sa kaloob-loobang bitukan ng balyena. At syempre, hindi po maiiwasan ang mga apostles. In the book of John 21, si Peter kasama po ang mga ilang alagad ay nagsimulang tumalikod na sa panawagan ng paglilingkod sa Panginoon. Kaya napakahalaga po talaga na tayong lahat ay magdalanginan. Amen? Ating pong ipag-pray ang ating pastor po dito, si Pastor Manuel, ang kanyang pamilya. Napakabigat po ng kanilang mga tungkulin din po. Kaya I hope pinagpe-pray niyo po din po sila. Amen? Amen. Po, napakahalaga po na kailangan ni Pastor Manuel ang prayer, si Ma'am Chari, ang kanilang pamilya, at syempre bawat members po ng ating church po dyan, mga adult men, adult ladies, young people, kids, napakahalaga po na we are prone to be discouraged, to be depressed, and to be to have that thinking to give up in the ministry of the Lord. Ano? Kaya mga minamahal, ating pong pag-aralan, bakit hindi po tayo dapat mag-give up sa gawain po ng Panginoon. So dito po sa book of Galatians chapter 6, mayroon po tayong ilang bagay na makikita. Ayan, ano, sandali lang po tayo. Una po ay yung verse 1 and 2. Bakit hindi po tayo dapat mag-give up sa gawain ng Panginoon? Sabi nga po sa ating text, we have, and let us not be weary in when doing, for in due season we shall reap if we faint not. Ano, huwag daw po tayo manlupay-pay. No? So number 1, dito po sa verse 1, brethren, if a man be overtaken in a fault, you which are spiritual, restore such a one in the kingdom of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted, bear ye once another burden, and so fulfill the law of Christ. Number 1, the devil is not quitting at all. The devil is not quitting at all. Mga naman, bakit hindi po tayo dapat manlupay-pay, hindi tayo dapat mag-give up sa ministry ng Panginoon? Sapagat ang diablo, ang kanyang mga kampon, ay hindi po tumitigil. The devil is not quitting at all. Pastor Jules, nasa po yung point na yan. Dito po sa verse 1. Sabi po ni Apostol Pablo sa mga pastor, sa mga churches po dito, kung ang ating kapatiran ay napagtagumpayan ng pagkakamali, kayo na mga espiritual ay palakasin niyo siya sa espiritu o damdamin ng pagiging maamo, may respeto, paggalang. Ingatan din naman ang ating sarili, baka tayo rin naman ay mahulog o maging biktima ng tukso at mahulog sa kasalanan. So dito po makikita natin, kung tayo po ay 24 hours na nagtatrabaho, ito po si Satanas 25 hours sa ating po mundo, sa ating pamilya, sa ating buhay. Andyan po ang tukso para wag tayo magpatuloy sa gawain. Minsan habang nagtitrip ng pastor, ang mga miyembro ay natutulog ang Christian life. Tila mga sila ay nakaupo, pero yung kanang diwa ay nandun po sa iba-ibang mga pangitain. Andyan po na ang tingin nila kay Pastor Manuel ay leche plan. Tingin po na kay Pastor ay lechon. Nagugutom na. Huwag po natin i-accommodate yan. Yung mga problema sa bahay, problema sa Pilipinas, ang dami-dami po na mga nakakairita na mga tukso ang diablo para magduda tayo sa Panginoon. Kami nga po mga pastor ay talagang lagi pong biktima. Lagi po kaming target, mga biktima, target ng kalaban at marami pong nabibiktima
na mga pastor dito sa Pilipinas at kahit sa amang pong ministry, maging sa Italy, napakarami pong mga mananampalatayang nahulog sa kasalanan, nahulog sa kalungkutan, spiritual depression, spiritual stress, spiritual what we call napanlalamig, coldness. So, naghupo na po ang pananampalataya. Kaya mga minamahal, huwag tayo pong tumigil dahil the devil is not waiting at all. Amen? Amen. Yes. Hindi po siya tumitigil. Huwag po tayong padaig. Huwag po tayong tumigil sapagat tayo po ay nasa side ng pagtatagumpay. Ayan, silipin po natin. Buksan natin sa 1 John chapter 5. Tignan po ninyo na kaya pala natin itumba. Kaya po natin pabagsakin ang kalaban. Bakit po? Sabi po sa 1 John chapter 5, verse 4, for whatsoever is born of God, tayo po yung mga anak ng Diyos, overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is he that overcometh the world? But he that believeth that Jesus is the Son of God. Amen. Bakit tayo may pagtatagumpay kay Kristo? Bakit po? Sapagat tayo po ay mga ipinanganak sa pamilya ng Diyos. At nasa atin ang banal na spirito. Nasa atin ang salita ng Diyos. Meron po tayong mga church, may mga pastor na patuloy pong nagpapakain ng mga pagkain espiritual. Kaya tayo po ay siguradong lalakas, no? Siguradong magiging matatag. No? Ako nga po ay binigyan ng mga prescription ng mga doktor, yung pong aking konting ubo, 3 gamot, yung aking karamdaman po sa fats or sebo or triglyceride ay 2 gamot din po yata. So pag hindi ko po sinunod yung prescription, kahit mabisa yung gamot, magaling yung doktor, ay wala pong mangyayari, hindi po gagaling. Ganon din po ang ating Christian life. Kapag ang salita ng Diyos, hindi po natin pinakinggan, bagamat nababasa natin, hindi natin inuunawa, mananatili po tayong talunan. Pero may pagtatagumpay kapag ang salita ng Diyos ay nabasa natin, naintindihan natin, ipinabuhay po natin. So the devil is not quitting at all. Number 2, the devil is not quitting at all. The saints before us did not quit too, no? The saints before us did not quit too. No, ang ating pong mga nauna po sa ating mga mananampalataya ay hindi po tumigil. Hindi po tumigil sa chapter 3, chapter 6 ng Galatians 3 to 5. Mababasa po natin ito. For if a man take himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. For every man shall bear his own burden. Ano, ang mga ng pagtayan unang panahon, the saints before us, mga minaman, who have gone before us, did not quit to, no? T-O-O, no? Hindi din po sila tumigil. Hindi sila na nagpahadlang. Sila po ay nagpatuloy. So, kaya napakaganda po. Sabi nga po nung binanggit sa Hebrews chapter 12, nakalagay po roon, Hebrews chapter 12, sila yung tinatawag na mga clouds of witnesses. They had bear their burden, yun po ang sabi ng Biblia. Hebrews 12:1, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. So nakita po natin mga minamahal, ang mga unang mga mananampalataya, yung cloud of witnesses, na binanggit sa chapter 11, yung hall of faith, nagpatuloy sila. Mga minamahal, ang tanong, sino ba tayo? Sino ba sila? Pare-pareho lang po tayo na nanalig sa Diyos, na nananampalataya sa salita ng Diyos, kapareho lang po natin sila. Bagamat iba-iba pong panahon, iba-ibang mga pagsubok,
ang mga mananampalataya ay nagpatuloy po. Kaya sabi po sa verse 5, every man shall bear his own burden. Kaya mga minamahal, kayo po mga matatagal na Kristiyano, magpatuloy po kayo. Sapagat yung mga bagong Kristiyano ay nakatingin po sa inyo. Right. So, ganun po ang senaryo niya. Kayo pong mga magulang, magpakalakas po kayo sa Panginoon, sapagat ang inyong mga anak ay nakatingin po sa inyo. So, napakaganda po, no, na tayo ay hindi dapat madown, sapagat yung mga naunang mga mananampalataya ay nagpatuloy, tayo rin po ay makapagpapatuloy. Amen? Amen. Never give up. Naalala ko po tuloy, ang isang binata, ito pong binata na to ay na-discourage, na down, na tison sa church. Kaya sabi ng nanay niya, anak, mag-bihis ka na. Kailangan tayong pumunta sa church dahil sasambahin natin ang Panginoon. Sabi po ng anak niya, Mami, hindi ko na kaya magpatuloy maglingkod. Mauna na kayo, maiiwan na lang ako. Pero alam po ng nanay, hindi po susunod yung kanyang anak. Sabi po napakakulit po ng nanay, talaga ina-encourage yung kanyang anak. Anak, tayo'y dadalo sa gawain ng Panginoon. So sabi po ng kanyang anak, bigyan niyo naman ako ng 2 dahilan. Bakit kailangan akong dumalo sa church? So sabi ng kanyang anak, mo ba alam, ngayon ay Lord's Day. Today is Sunday. That is number 1. Pangalawa, anak, ikaw ang aming pastor. Ganun mag-preach, hindi ka pupunta. So ano yung mga namin ng mga pastor din po ay nadi-discourage. Amen? Kaya pag-pray po ba ninyo si Pastor Manuel? Amen? Pag-pray niyo po ang inyong lingkod, ang aming pamilya, ang aming mga anak, no? At higit sa lahat, ay patuloy rin naman po namin kayong pinag-pray. Sapagat alam po namin na dumadaan din po kayo sa napakaraming mga masalimuot na pagsubok ang hinaan sa buhay. So ang Diablo hindi tumitigil. Ang mga unang mananampalataya, lalo na po sa Galatia dito, mga churches po dito ay nagpatuloy. Pangatlo po, the Lord is not quitting on you. Amen. The Lord is not quitting on you. Verse 7 and 8. Ito na po yung ating pinakahuling point. Sabi po sa verse 7 and 8, be not deceived. Galatians chapter 6. Galatians 6, 7 and 8. Be not deceived. God not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall reap, or the Spirit reap life everlasting. Napakaganda po. The Lord is not waiting on you. Sabi po sa verse 7, huwag kayong palilinlang, huwag kayong padadaya, huwag kayong pai-scam. Ang Diyos ay hindi nagbibigo. Pag sinabi po, nakmak, ang Panginoon ay seryoso po sa kanya mga pangako. Ano man ang itinanim, ay siya mong aanihin. Ito po yan, Diyan po pala nang galing yan. Sabi naman sa ating mga Pilipino, kapag may tiyaga, may nilaga. may nilaga. Diba? Kapag may pagtitiis, may tinumis. No? Yung tinumis po yung dinuguan. Kapag may pagtitiis, Yan, nawala. English naman po ay no crown, no cross, No crown. no crown, no guts, no glory, no ID, no. No? So yan po mga minamahal. So tayo po pala ay hindi po tumitig ng Diyos pagpalain tayo. He is speaking on. No, so pagkasabi ng Lord, excuse me, ang naghasik sa laman, Salamat din. aanis sa laman. Amen. Kapag inuna po natin ang ating karir, hindi po masama yan. Inuna po natin ang ating pag-aaral, hindi po masama yan. Inuna po natin ang ating trabaho, hindi po masama yan. Pero tandaan po natin, aani lang tayo sa laman. Subalit kapag naghasik tayo ng mga bagay sa espiritual, aani tayo sa mga bagay rin na espiritual,
at ito ang walang hanggang buhay. Amen. Amen. Kaya naging ating pagpapod, galing tayo sa trabaho, sa eskwelahan, sa bahay, mga minamahal, sa mga civic groups and activities, clubs, no? Lalo na po sa gawain ng ating Panginoon. At nag-meeting po kami ni Pastor Manuel, napakaganda po ng feedback na kanyang nire-report. Pinag-uusapan po namin ang paglilingkod po ninyo mga minamahal sa inyo pong sa ating pong Panginoon. Huwag tayong mapagod, magbigay ng ating tithes and offerings at mga commitments, mission offering, at mga sacrificial love giving, sapagkat yan po pagbibigay na yan ay hindi po talaga mawawala ng saysay. At alam niyo ba mga minamahal, lahat ay mga iniligay sa Panginoon ay pag-aarinin na. Daan lang po sa atin, nadaan po sa atin, pag-aras natin, tunay na pananampalataya, tunay na pag-ibig sa Panginoon. Dito, marami po mga mananampalataya ay hindi po maranasan ang pagpapala ni Lord. Hindi lang po pera, material, kundi yung fulfillment sa buhay. Bakit po? Maraming Kristiyano po ang takot magtiwala sa Diyos. Takot sumunod sa salita ni Lord. No? Nakalagay dito, bring ye all the tithes into the storehouse. Ang ibinibigay po kay Lord, hindi po tithes. Ang ibinibigay ay tip. Nakakalungkot naman po na ang ating parang later. Tip lang po ating ibigay. Dapat yung ating tithes and offerings to Lord. No? So napakaganda po na maraming mga Kristiyano minsan natatakot. Bakit hindi sumusunod kay Lord? Marami pong katamad. Marami rin mga walang tiwala sa Panginoon. Pero sabi ni Lord, be not king. God is not mocked. As your pamasalit, He shall reap. Nakakaganda po na never give up because the Lord is not waiting on you. Amen. Amen. Titigil. Hindi magsasawa na tayo po ay kanyang palakasin at po'y patatagin niya at kung tayo nagkulang niya patuwain. Kaya paminapahal po tayo na tayo po ang naglilingkod ng tapat sa gawain Lord. Let us continue. Ministry, sabi ko sa ating portion, verse 9, let us not be weary in the ministry of the Lord. Number 2, for in due season we shall reap. Let us continue to wait for the Lord's blessing as we serve in the ministry. As we have the opportunity, let's do good. Let us be watchful. Let us continue. Let us work. Let us wait. Let us be watchful in the ministry of the Lord. No? Baka tayo po ay nabigla, tayo po ay palayo na, nagdi-drift na sa kalooban ni Lord. Meron pong sinabi si Doug Howard Mills, isa pong lingkod ng Diyos. Ang sabi po ni Doug Howard Mills, when God is your reason to live, when God is your reason to live, you will never have a reason to quit. Amen. You will never have a reason to quit. Kapag ang Panginoong Diyos ang dahil ng buong siyempre umaya sa gawain ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amen. Tayo po yung tumikit. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong mga salita na ating napakinggan. Lord, salamat po na kami po ay muli mong hinamon, pinaalalahanan na nandyan po ang banta ng aming kahinaan, nandyan po ang banta ng kabunduhan,
nandiyan po ang banta ng kasalanan upang kami po ay pabagsakin, upang kami po ay palayuin, upang kami po ay papahinamin at paayawin, patigilin sa gawain ng Panginoon. Yes. Alit salamat, Lord. You are waiting on us. Yes. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo. Salamat sa pagkalinga mo. Salamat sa dugo mo na dumanak sa krus ng Kalbaryo upang kami manampalataya sa inyo bilang aming manunod, bilang aming tagapagligtas. Yan po'y sapat na dahilan na kami na born again, kami na saved, kami po'y naging tunay na child of God. Ngayon, na-baptize at member ng Baptist Church. Lord, napakalaki ng aming dapat tanawin na utang na loob sa inyo. Kaya tulungan mo kami, Lord, na kami huwag bibitaw, huwag aalis, huwag mawawala sa gawain mo. Kundi kami po, Panginoon, ay magpapatuloy hanggang sa inyo pong pagbabalik. Maraming salamat, Lord, sa kalakasan na ipapataw mo sa amin sapagkat sinabi niyo nga po sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Habang lahat po na kayo katapigit, ay nais ko pong tawagin ang ating butingin assistant pastor, Pastor Manuel, para po sa ating invitation. Magpatuloy po tayong yumuko at pumikit at magbulay-bulay sa salita ng Lord. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Habang tayo pong lahat ay nanalangin at nakapikit. Dakilang Diyos, muli po kami nagpapasalamat mula sa inyo pong mga salita na nagbigay hamon na naman sa aming mga puso, Panginoon. Salamat sa init ng inyo pong mga salita upang kami makapagpatuloy sa inyong kalooban, Panginoon. Tunay nga po na napakahalaga na aming tapusin ang aming takbuhin. Napakahalaga na aming tapusin ang aming lakbayin, Panginoon. Habang kami po'y naririto pa sa lupa, na aming ginaganap ang inyo pong kalooban, Panginoon, sa kabila ng maraming discouragement, maraming pangangailangan, maraming problema, maraming pagsubok na mararanasan. But thank you, Lord, you are not quitting on us. Salamat, Panginoon, na parati kang nasa aming tabi, Panginoon. We know that the devil want us na kami tumigil na, Panginoon. But thank you this morning that you have once remind us, Panginoon, na kami makapagpatuloy sa gawain. At habang lahat na kayo ko nakapikit, this morning, if God talks to your heart, Lord, palakasin niyo pa po ako. I know my strength is not enough para tapusin ang lakbayin, Panginoon. And this time, this morning, give me enough strength, wisdom, para makapagpatuloy, Panginoon. And it is by your grace. It is by the power of the Holy Spirit. Hindi ko kaya, Panginoon, not by might, but by Spirit. Magtatagumpay ako sa biyaya mo, Panginoon. Habang lahat na kayo ko nakapikit. Kung ganyan ang iyong panalangin, Lord, gusto kong tapusin ang takbuhin na inilagay mo sa aking harapan hanggang sa araw na ikaw ay magbabalik. Meron po ba sa ating kalagina? Please pray for me. Amen. Praise the Lord. Nakikita ka ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. Salamat po. Meron pa po ba? Lord, salamat po ngayong umaga na napakahalaga na tapusin ko ang takbuhin. Kung wala na, tayo po'y patuloy na manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyo pong mga salita na naipangaral. Tunay nga po na ang mga sinaunang mananampalataya na nasa langit na ngayon, sa piling mo, ang siyang mga nakatanaw sa aming pananampalataya ngayon kung paano namin tatapusin. Just because they are the cloud of witnesses that cheering us to finish our course, to finish our racetrack,
At sa mga nagtaas ng kamay, Panginoon, ngayong umaga, minsan pa, ang inyong kalakasan, ang inyong biyaya ay gumawa sa kanilang mga buhay, Panginoon. Ano bang ang kanilang nararanasan, ano man ang kahinaan na meron ng bawat isa. We are laying aside that we might finish our course with joy. At minsan pa kami po'y nagpapasalamat sapagkat ito'y aming hiling at dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus, and all the people say, Amen. Amen.